Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi na tunay na nakatulog si Amara sa loob ng isang linggo. Maikling idlip na puno ng pag-aalala. Nagigising siya kada oras, umiiyak hanggang sa muling makatulog, at paulit-ulit lamang na inuulit ang parehong siklo. Sa nakalipas na 2 gabi, hindi man lamang siya nakapikit. Hindi na niya matukoy kung alin ang araw at alin ang gabi. Naghahalo-halo na ang lahat sa isang nakasasakal na ulap ng kulay abong kawalan. Nang umagang iyon, matapos ihatid si Lucas sa paaralan, mag-isang naupo si Amara sa katahimikan ng kanilang sala. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatitig sa teleponong nakapatong sa mesa. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin, kahit na ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw laban dito. Tinawagan niya ang mga magulang ni Ethan. "Hello, Mommy." Nabiyak ang kanyang tinig. "Pakiusap. Maaari ba tayong mag-usap? Pakiusap, kausapin ninyo si Ethan. Gusto niya ng diborsyo. Ayokong mangyari ito." May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, malamig na parang yelo ang naging tugon. "Mabuti naman. Natutuwa akong sa wakas ay iiwan ka na niya." Natagalan pa siyang mapagtanto iyon. Natigilan si Amara. Alam niyang kailanman ay hindi siya tunay na tinanggap ng kanyang mga biyenan. Alam niyang palagi siyang minamaliit ng mga ito. Ngunit hindi niya inasahang matutuwa pa ang mga ito sa kanyang paghihirap. "Bakit? Bakit ninyo nasabi iyon?" Mahina niyang bulong. "Ang totoo, hindi ka naging sapat para sa kanya, Amara. Kilala mo kung sino si Ethan. Mas may nararapat na mas mabuti para sa kanya." Naputol ang tawag. Matagal na nakatitig si Amara sa telepono, hindi makagalaw. Paulit-ulit na umalinggaw-ngao sa kanyang isip ang mga salitang iyon, bawat isa'y tila talim na tumataga sa kanya. Mas may nararapat na mas mabuti para sa kanya. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Sa nanginginig na mga daliri, muli siyang nagdial ng ibang numero. Ang mga magulang naman niya. "Mama. Papa. Ano iyon?" Malamig at naiinip na tanong ng kanyang ama. Si Ethan. Gusto niya ng diborsyo. Mabigat na katahimikan ang namagitan. "Ano ba ang ginawa mo, Amara? Malamang kasalanan mo iyan." Mabuting tao si Ethan, isang perpektong asawa. Hindi siya gagawa ng ganyang desisyon nang walang dahilan maliban kung may ginawa kang nagtulak sa kanya. Bawat salita ay tila pako na ibaon ng malalim sa kanyang dibdib. "Papa. Pakiusap, wag naman." Muli na namang naputol ang tawag. Dahan-dahang bumagsak si Amara sa sahig habang nanghihina ang buong katawan niya. Kaya ito pala ang katotohanan. Ito pala talaga ang totoo. Ganap na nag-iisa si Amara. Walang mga biyenan. Wala ring sariling pamilya. Tanging si Miranda na lamang. At si Lucas. Ang huling manipis na hiblang nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ni Miranda noong nakaraang gabi. "Hindi mo maaaring pilitin ang isang taong manatili, Amara. Kung talagang gusto ni Ethan ang diborsyong ito, hindi mo na siya mapipigilan." Matagal siyang tinitigan ni Miranda bago ito muling nagsalita. "Hindi ko sinasabing sumuko ka. Pero kung talagang mahal ka niya, hindi na dapat umabot pa sa mga papeles na ito." May pait sa tinig nito habang itinuturo ang mga dokumento ng diborsyo. Ilang araw nang nananatili si Miranda sa bahay ni Amara. Nakiusap siya rito na manatili. Alam niyang kung mag-isa siya, baka tuluyan siyang mabaliw. Nakatitig si Amara sa mga dokumento sa ibabaw ng mesa sa sala. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakalutang sa malalaking itim na titik, pinal na kasunduan sa diborsyo. Lumalabo ang mga salita dahil sa kanyang mga luha. Mabigat ang mga papel na tila higit pa sa dapat nitong bigat. Paulit-ulit na niyang binasa ang mga iyon. Ang kanyang pangalan. Ang pangalan nito.
Ang petsa. Ang mga kondisyong nagpapababa sa 9 na taon ng pagsasama sa isang malamig na transaksyong legal. Sa nanginginig na mga kamay, lumagda siya. Ang pirma niya sa ibaba ay tila banyaga. Parang hindi sa kanya. Ibinaba niya ang panulat at matagal na tinitigan ang mga papel. Iyon na iyon. Ang katapusan ng buhay na kanyang itinayo. Nang dumating si Ethan kinaumagahan, hindi man lamang niya sinalubong ang tingin nito. Tahimik niyang iniabot ang sobre sa kamay nito. Ito, bulong niya. Bahagyang nagdikit ang kanilang mga daliri habang tinatanggap nito iyon. Salamat, mahina nitong sabi. Salamat. Halos mapatawa siya sa loob niya. Gaano iyon kakatawa. Kinuha nito ang lahat sa kanya. Ang kanyang kasal, ang kanyang hinaharap, ang kanyang puso. At ang tanging kaya nitong ibalik ay salamat. Ngunit wala siyang sinabi. Hindi niya kaya. Nagniningas ang kanyang lalamunan sa mga salitang nais niyang isigaw. Paano mo nagawa ito? Hindi ba ako naging sapat? Paano ka nakakatulog sa gabi? Ngunit nilamon niya ang lahat ng iyon. Sa halip, nanatili siyang nakatayo, nakatingin habang isinusuksok ni Ethan ang sobre sa kanyang briefcase na para bang isa lamang itong karaniwang papeles. Na para bang hindi niya katatapos lamang ibigay ang kanyang sariling puso na wasak-wasak. Lahat ng gamit ko sa bahay na ito, biglang sabi ni Ethan, patag at formal ang tinig. Maaari mong itapon. Sunugin mo. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Wala akong pakialam. Hindi ko na iyon kailangan. Oo, Ethan. Itapon mo lahat na parang itinapon mo ako. Sunugin mo lahat na parang sinunog mo ang bawat alaala natin. Hindi mo na kailangan ang mga iyon. Gaya ng hindi mo na rin ako kailangan. Hindi umimik si Amara. Hindi niya na lamang tinitigan si Ethan, habang pilit na inaalam sa sarili kung paano nito nasabi ang ganoon kalupit, ganoon kapinal, nang walang kahit kaunting panginginig sa tinig, walang kahit bahid ng emosyon sa mga mata. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang tapusin ang 9 na taon at magsalita na para bang isa lamang itong kasunduan, isang abalang kailangang tapusin at ayusin? Nang tuluyang umalis si Ethan, binalot ng katahimikan ang bahay. Nasa paaralan si Lucas. Wala na si Ethan. At si Amara. Si Amara ay isa na lamang hungkag na anino sa isang bahay na walang buhay. Umupo siya sa gilid ng kama. Nariyan pa rin sa silid ang amoy ni Ethan. Ang bahagi ng kutso na dati nitong hinihigaan. Kung saan sila magkasamang nagpapahinga sa loob ng 9 na taon. Ay tila masyadong malaki, masyadong malamig. Hinila niya ang unan nito at mahigpit na niyakap sa kanyang dibdib, habang malalim na nilalanghap ang amoy na naiwan roon na parang multo. Muling bumuhos ang kanyang mga luha. Binuksan niya ang maliit na drawer sa tabi ng kama. Mga pampatulog. Karaniwan siyang umiinom ng isa kapag hindi siya makatulog. Ngunit sa araw na iyon hindi niya na alam kung ilan ang kailangan niya. Ang tanging alam niya ay gusto niyang manahimik. Gusto ko na lamang matulog. 1, 2, mas marami pa. Hindi na niya binilang. Naging mabigat ang kanyang katawan. Lumalabo ang kanyang isipan, parang unti-unting nilalamon ng makapal na ulap. Humiga siya, mahigpit na yakap ang unan ni Ethan, at dahan-dahang pinayagan ang mundo na kumupas. Pagsapit ng tanghali, dumating si Miranda sa bahay. Buong umaga nitong sinubukang tawagan si Amara. Walang sagot. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang pinto gamit ang ekstrang susi. Amara. Tawag niya. Katahimikan. Dahan-dahang lumakad si Miranda patungo sa silid. At bigla siyang natigilan. Amara. Nakahandusay sa kama ang kanyang kaibigan, maputla at hindi natural ang kulay. Bahagyang nakabuka ang mga labi nito. May bakas na walang laman na bote ng mga gamot sa tabi ng kama. Biglang nanlamig si Miranda. Mabilis siyang lumapit at marahas na nyugyug ito. Gumising ka. Amara, pakiusap, gumising ka. Walang tugon. Nanginginig ang mga kamay, agad siyang tumawag sa 911. Ito ay emergency. Ang kaibigan ko. Hindi siya nagigising. Pakiusap, magpadala kayo ng tulong. Mahigpit niyang hinawakan ang malamig na kamay ni Amara,
habang lumalabo ang paningin niya dahil sa luha. Huwag mong gawin ito sa akin, Amara. Pakiusap. Pakiusap, kumapit ka. Sa kabilang panig ng lungsod, nasa gitna ng isang pagpupulong si Ethan nang tumunog ang kanyang telepono. Hindi niya ito pinansin. Muling tumunog ang telepono. Mula sa paaralan ni Lucas. Nagpaalam si Ethan at mabilis na lumabas sa pasilyo habang sinasagot ang tawag. Ginoong Mendoza. Ako ito, si Binibining Cruz. Kanina pa po namin sinusubukang tawagan si Ginang Mendoza, pero hindi niya sinasagot ang mga tawag. Narito pa rin si Lucas. Gabi na po at wala pang sumusundo sa kanya. Pakiramdam ni Ethan ay biglang nanlamig ang buong katawan niya. Ano? Ilang beses na po kaming tumawag pero walang sumasagot. Maayos lang po ba ang lahat sa bahay? Hindi. Hindi maayos ang lahat. Hindi na siya nakasagot pa. Tumatakbo na siya palabas. Pagdating niya sa paaralan, nadatnan niya si Lucas na nakaupo sa isang bangko malapit sa pasukan, mahigpit na yakap ang kanyang backpack. Daddy. Mabilis na lumuhod si Ethan at niyakap siya ng mahigpit. Hey, buddy. Pasensya ka na talaga. Nasaan si Mommy? Napakalunok si Ethan. Siya ay... Hindi maganda ang pakiramdam. Ayos lang ba siya? Aalagaan ko siya. Agad na nagmaneho si Ethan pauwi sa kanilang bahay. Nasa driveway pa rin ang sasakyan ni Miranda. May ambulansyang nakaparada sa harap ng bahay. Daddy, anong nangyari kay Mommy? Nanginginig na tanong ni Lucas. Huwag kang mag-alala, buddy. May sakit lang si Mommy. Ngunit hindi alam ni Ethan kung ano talaga ang nangyayari. Sinalubong siya ni Miranda sa pintuan. Namumutla ang mukha nito at bakas ang mga luha sa kanyang pisngi. Siya. Nakainom siya ng napakaraming sleeping pills, na utal na sabi ni Miranda. Dinala na siya sa ospital. Parang malakas na dagok ang mga salitang iyon kay Ethan. Sa loob ng ilang sandali, hindi siya makahinga. Sleeping pills. Hospital. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Nang gabing iyon, matapos manatili ni Miranda sa ospital kasama si Amara, dinala ni Ethan si Lucas sa villa ni Judy Ann. Nakatulog si Lucas habang yakap ang kanyang stuffed dinosaur. Ngunit si Ethan ay hindi nakatulog kahit isang saglit. Nakatitig lamang siya sa kisame habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang lahat. Ang maputlang mukha ni Amara, ang walang lamang bote, si Lucas na mag-isang naghihintay sa paaralan, takot at tila napabayaan. Unti-unting nilamon siya ng matinding konsensya. Ngunit sa ilalim niyon, may mas malamig na damdaming sumibol. Matinding pagpapasya. Muntik nang mamatay si Amara. At si Lucas ay naiwan sa panganib dahil doon. Hindi nahahayaang maulit iyon ni Ethan. Pagsapit ng umaga, buo na ang kanyang pasya. Tinawagan niya ang kanyang abogado. Nais kong magsampa ng emergency custody para sa anak ko, sabi ni Ethan, matatag at pinal ang tinig. Sa anong batayan? Hindi siya matatag ang pag-iisip. Kahapon, nasobrahan siya sa pag-inom ng sleeping pills. Naiwan ang anak ko sa paaralan ng ilang oras. Hindi ko maaaring isugal ang kaligtasan niya. Kinabukasan, tahimik na nakaupo si Miranda sa tabi ng kama ni Amara sa ospital. Amara. Mahina at nag-aalangan niyang sabi. Si Ethan. Nagsasampa siya ng emergency custody para kay Lucas. Nakatitig lamang si Amara sa dingding. Tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang ibinaling ang ulo. Ano? Paos at basag ang kanyang tinig. Sinasabi niyang, para raw ito sa kaligtasan ni Lucas. Biglang sumikip ang dibdib ni Amara, kasabay ng panibagong alon ng sakit na muling dumurog sa kanya. Napatawa siya ng mapakla habang tuluyang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Kinuha na niya ang puso ko, bulong niya. At ngayon, kukunin niya rin ang anak ko. Inabot ni Miranda ang kanyang kamay, ngunit umiwas si Amara at mas lalo lamang na yumakap sa sarili. Wala nang natitira sa akin, mahina niyang sabi. Wala na. Amara. Ibinaon ni Amara ang mukha sa kanyang mga palad. Ayokong mamatay, Miranda. Pero pagod na akong ipagpatuloy pa ang mabuhay. Kailangan mong isipin si Lucas. Nanginig ang boses ni Miranda,
Ngunit matatag ang kanyang mga salita. Kapag sumuko ka ngayon, mawawala siya sa'yo. Lumaban ka, Amara. Tumayo ka. Para kay Lucas. Hindi sumagot si Amara. Ngunit hindi mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tahimik iyong dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi marahas, hindi maingay. Kundi iyong uri ng pag-iyak na lumalabas kapag wala nang natitirang lakas ang kaluluwa para lumaban pa. Ninais niyang makita si Ethan kahit isang huling beses. Para itanong, minahal mo ba talaga ako? Para magsumamo, kung minahal mo ako, paano mo nagawang iwan ako ng ganito? Ngunit kahit patumayo si Ethan sa harapan niya, alam niyang hindi pa rin lalabas ang kanyang boses. Dahil hindi ganito ang dapat gawin ng pag-ibig. Hindi dapat nito hinuhubaran ang isang tao ng lahat, iniiwang gumagapang sa mga guho ng mga pangakong minsang binitiwan magpakailanman. Marahil matagal nang namatay ang pag-ibig. Marahil siya na lamang ang natitirang kumakapit dito, mahigpit na niyayakap ang multo nito habang tahimik nang lumalayo si Ethan. Si Lucas ang dahilan kung bakit siya nanatili. At ngayon, kahit iyon ay nawala na rin sa kanya. Kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinayaang bumagsak ang mga luha at bumulong sa kawalan. Diyos ko, yung naririnig mo ako. Turuan mo akong magbitaw bago ako tuluyang patayin ng sakit na ito. Sa susunod na kabanata, tuluyang guguho ang natitirang katahimikan ng harapin ni Amara ang posibilidad na mawala sa kanya si Lucas, habang si Ethan ay magsisimulang makita ang tunay na bigat ng pinsalang idinulot ng kanyang mga desisyon. Ngunit sa gitna ng sakit at galit, may isang lihim na unti-unting mabubunyag. Isang katotohanang maaaring tuluyang magwasak o muling bumuo sa kanilang pamilya. Kaya abangan natin,